Prangka ang naging pahayag ng Foreign Minister ng Denmark matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Amerika tungkol sa planong pagbili ng US sa Arctic territory na Greenland, habang patay naman ang hindi bababa sa 32 katao matapos malaglagan ng construction crane ang isang moving train sa Thailand at mawala sa linya. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Nagpulong sa White House na US Vice President J.D. Vance, US Secretary of State Marco Rubio, Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen at Finlandic Foreign Minister Vivian Mansvelt para pag-usapan ang pagnanais ng Amerika na bilhin at angkinin ng North Atlantic Territory na Greenland, kung saan matapos ang pagkakadakip sa dating Venezuelan leader ay sunod namang pinaingay ni Trump ang naturang issue, naglabas na iba't ibang mga banta at bago pa man daw ito umunong masakop ng Russia at China. Sa naging pahayag ni Rasmussen, nagkaroon lamang daw ng ilang fundamental disagreements mula sa magkabilang kampo, ngunit nais pa rin ipagpatuloy ang naturang negosasyon. We had what I will describe as a frank but also constructive discussion. The discussions focused on how to ensure the long-term security in Greenland. And here our perspectives continue to differ, I must say. The President has made his view clear, and we have a different position. Kaya naman pangako ni Vance, magbubuo ang mga gobyerno ng isang working group sa loob ng ilang linggo upang maghanap ng solusyon na tutugon sa mga national security concern ni Trump nang hindi nilalabag ang soberanya ng Denmark o ang karapatan ng mga taga-Greenland na magpasya para sa kanilang sarili. Sa iba pang balita, patay naman ang hindi bababa sa 32 katao at 66 ang sugatan matapos mabagsakan ng isang construction crane ang isang operational na tren sa Northeast Thailand kahapon. Dahil sa pagkawala sa linya ng tren, nadurog ang ilan sa mga bagon at isa sa mga ito'y nasunog na naging dahilan ng pagkasawi ng isang taong gulang na sanggol. Kwento naman ng isa sa mga nakaligtas na staff ng tren ay may mga pasahero pang tumilapon palabas ng sasakyan matapos mangyari ang insidente. Kasalukuyan nagsasagawa ng legal na aksyon ng mga otoridad laban sa Italian Thai Development Construction Company. Habang nauna na ito nagpakita ng pagkadismaya at nangakong tutulong sa mga pamilyang naulila pati na rin sa mga nasugatan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.